Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
panggalingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV. Match up with entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan. 3:05 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balita. Pronti, kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti kasama si Kises Habson. DZRH Balita Pronti. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Martes, May 12, 2026. Para sa ating headlines, Balitang Promdi! Vice President Sara Duterte inimpeach sa Kamara, 255 members bumoto ng yes. Balitang Promdi! Trono ng Senado naagaw ni Senator Alan Peter Cayetano mula kay Senador Tito Soto. Balitang Promdi! Senador Bato de la Rosa
Biglang lumutang sa Senado kahit hinarang ng NBI. Balitang Promdi. Dating Bucor Chief Bantag at isa pang wanted na opisyal ng PNP may red notice na mula sa Interpol. Balitang Promdi. Antas ng tubig sa Angat Dam mababa na sa normal operating level. Balitang Promdi. Veteranong reporter at ating kasamahan na si RH29 Boy Gonzales pumanaw na sa edad na 66. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang Promdi. Sa ikalawang pagkakataon, muling inimpeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte matapos bumoto pabor sa impeachment ang 257 kongresista habang 25 ang tutol at 9 ang nag-abstain. Sa pamamagitan nito'y pinagtibay ng Kamara ang House Resolution 989 at Committee Report 261 ng House Committee on Justice na nagdeklara na may probable cause ang impeachment complaint at dapat itong ituloy sa paglilitis. Binigyan din ni House Justice Committee Chair Jervy Luistro na ang pananagutan sa ilalim ng 1987 Constitution of the Philippines ay dapat na ipatupad sa lahat, kalyado man o kalaban sa politika. Kasunod ng botohan, agad na ipadadala ang Articles of Impeachment sa Senado na magsisilbing impeachment court para litisin ang vice-presidente. Samantala, sinabi naman ni Attorney Michael Powa, handa ang kampo ni Duterte na harapin ang paglilitis sa Senado. Balitang Promdi. Naagaw naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang liderato ng kapulungan o ng mataas na kapulungan mula kay ousted Senate President Vicente Tito Soto III. Yan ay matapos na inominate ni Senador Amy Marcos si Cayetano bilang bagong pangulo ng kanilang kapulungan. Walang tumutol sa nominasyon kung kaya't isinulong ni Senator Joel Villanueva na isara ang proceedings. 13 senador ang bumoto kay Cayetano bilang bagong Senate President. 9 kay Soto at 2 naman ang nag-abstain. Kabilang sa lumahok sa botohan si Senador Ronald Bato de la Rosa na biglang pong lumitaw matapos ang mahabang bakasyon sa trabaho. Si Soto ay nagsilbi bilang Pangulo ng Senado sa nakalipas na 8 buwan matapos niyang palitan si Senador Cheese Escudero. Balitang Promdi. Samantala, standby lang kay Romy Gonzales sa mga balita natin mula sa probinsya. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, nilinaw naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang kinalaman sa nalalapit na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ang biglaang pagbabago sa liderato ng Senado. Ayon kay Cayetano, nauunawaan niya kung bakit naiisip ng publiko na may kaugnayan ng leadership change sa impeachment. Ngunit hindi niya ito ang tunay na dahilan. Kasabay nito itiniyak naman ng bagong Senate President na magiging patas at objective ang Senado sa pagganap nito ng kanilang tungkulin bilang impeachment court. Nananawagan din siya sa mga senador na isantabi ang pagkakaiba at magtulungan sa gitna ng mga hamon na kinakaharap ng ating bansa. Kabilang na po dito ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Balitang Promdi. Samantala, puntahan muna natin mga balita mula sa probinsya. Sa Cordillera, 3 inmates sa Baguio City Jail sinilbihan po ng warrant of arrest kahit nasa loob ng kulungan. Ibalita mo yan, RH41 Romy Gonzales. Mapapalawig pa ang pagkakapit ng 3 inmates ng Baguio City Jail Male Dorm. Ito yung matapos maisilbi sa kanila ang warrant of arrest dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Batay sa report ng pulisya, hindi pa natulan ang 3 bilanggo, subalit mapapalawig pa ang kanilang pagkakapit sapagkat walang narekomendang piyansa para sa kanilang pansamantalang paglaya. Ang mga warrant of arrest ay pinalabas ng presiding judge ng Real Trial Court First Judicial Region sa Baguio City noong April 29,
2026, subalit noong May 7, 2026 lamang na isilbi ng mga kapulisan sa Baguio City. Ayon sa pulisya, nakapit na ang mga naturang individual nang isilbi ang warrant of arrest, subalit hindi nakalahad sa report kung anong kaso ang unang naisampa laban sa kanila na dahilan ng kanilang pagkakabilanggo. Ito si RS41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Romy. Standby lang, Freddy. Biglang nagpakita sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang 7 buwang hindi pagdalo sa plenaryo. Pagpasok sa session hall, iginiit ni de la Rosa na hinarang umano siya ng mga ahente ng National Bureau of Investigation at sinubukang pigilan sa pagpasok sa Senado. Ayon sa senador, nasugatan pa siya matapos umano siyang i-wrestling ng mga tauhan ng NBI. Dagdag ni de la Rosa, hinahanap siya kung siya ay absent. Pero ngayong nagpakita naman siya ay hinaharang naman siya na kawalan niya ng respeto sa institusyon ng Senado. Gayunman, sa pinakitang video sa plenaryo, makikitang hinabol lamang si de la Rosa ng mga ahente ng NBI at walang aktwal na pisikal na wrestling na nangyari. Binatikos din ni de la Rosa ang presensya ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa loob ng Senado. Sabi ni Senador Bato de la Rosa kay Senate President Alan Peter Cayetano, naniniwala siyang may kinalaman si Trillanes sa tangkang pag-aresto sa kanya. Balitang Prompty. Samantala, sumugod si Senador Antonio Trillanes IV sa Senado bitbit ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Trillanes, personal siyang nagtungo sa Senado matapos siyang hamunin ni de la Rosa na samahan nito ang sinumang mag-aaresto sa kanya. Ang problema niya ay mismong si de la Rosa ang tumatangging lumabas upang harapin ang otoridad. Sa isang FB post noong Lunes o kagabi po, muling ibinahagi ni Trillanes ang isang video kung saan ipinost po noong o naghamon po si Senador de la Rosa noong May 2025 at maririnig sa naturang video na naghahamon po si de la Rosa sa kanya na iserve ang arrest warrant. Balitang Prompty. Samantala, hindi naman din tinanggap ng opisina ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado ang subpoena ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o ng CIDG. Ayon sa mga staff ng senador, wala umano silang otoridad na tanggapin ang naturang subpoena. Ngunit para sa PNP CIDG ay naisilbi na nila ang subpoena kahit hindi ito tinanggap ng mga staff ng senador dahil nag-iwan na sila ng kopya. Maliban sa Senado ay dinala rin ang subpoena sa 2 pang mga address ni de la Rosa. Ang subpoena ay may kinalaman umano sa EJK noong panahon na senador ay City Director pa ng Davao City Police. Balitang Prompty. Standby lang for ready. Inaprubahan naman ng Senado ang pagbibigay ng protective custody kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan ay matapos ang tangkang pag-aresto sa kanya ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation sa loob ng Senado. Kasunod dito ng biglang pagpapakita ni de la Rosa matapos ang ilang buwang pagliban upang bumoto sa halalan na nagluluklok kay kay Senate President Alan Peter Cayetano. Kinumpirma naman ng International Criminal Court na may inilabas itong arrest warrant laban kay de la Rosa noong November 6, 2025 kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity na may kaugnayan sa kampanya kontra droga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dumulog rin si de la Rosa sa Supreme Court upang pigilan ang umano'y warrantless arrest. Samantala, sinabi naman ni DILG Secretary John Vic Remulla, kikilos ang mga otoridad kapag formal nang naipalabas ang ICC
warrant. Balitang Promdi. Nagkagulo naman sa entrada ng Senado sa pagitan ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation at miyembro ng Office of the Sergeant at Arms. Ito'y matapos sa tangkain na harangin ng isang tauhan ng Office of the Sergeant at Arms ang ahente ng NBI na na-cite for contempt dahil sa paghabol kay Senador Bato de la Rosa. Sinubukan pa siyang isakay sa sasakyan ng NBI ngunit agad ding nakalabas. Agad naman itong dinala sa Senado para bigyan ng first aid matapos magtamo ng sugat dahil sa nangyaring tensyon. At hanggang kagabi po ay nakipag-usap si NBI Director Melvin Matibag sa liderato ng Senado kung saan ay napagkasundo ang hindi nito arestuhin si Senador Bato de la Rosa. Lumabas po ang direktor ng NBI at ang iba pang ahente ng ahensya na bigong kasama si de la Rosa. Balitang Promdi. Alas 3:18 na po ng umaga, puntahan muna natin balita sa Pangasinan. Magsasaka, pinagtulungan daw pong gulpihin at tagain ang dalawa pa niyang kapatid dahil po sa hindi patas na partihan sa bunga ng mangga dyan po sa Bolinao. Ibalita mo yan na RH 38, Freddy Fajardo. Kasalukuyang inoobserban sa paggamutan sa Alamino City, Pangasinan ng isang magsasaka matapos itong pagtulungang bugbugin at tagain ng mga kapatid niya sa bayan ng Bolinao. Batay sa ulat ni Bolinao OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Wilmer Pagaduan, pasado alas 6 ng gabi, naganap ang krimen sa barangay Roque ng nasabing bayan. Sa investigasyon, nabatid na nagiinuman ng tatlong magkakapatid at kalaunan ay nagtalo kaugnay sa hindi pantay na hatian na kita ng mangga. Sa kasagsagan ng pagtatalo ay pinagtulungan umanong bugbugin at tagain ng dalawang suspek ang kanilang nakakabatang kapatid bago sila tumakas. Isinugod naman sa paggamutan ng biktima na patuloy pang inoobserbahan ng mga doktor. Sa follow-up operation ng Bolinao Police ay naaresto ang magkapatid na suspek kahapon ng umaga na ngayon nasa kustodiya ng Bolinao Police Station habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa mga ito. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH 30 Tag-uulat para sa Disyaryo na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, sa iba pa nating mga balita, no show naman sa National Bureau of Investigation si Peanut Gallery Media Network anchor CJ Hiro. Ito'y sa kabila ng pagsubpina sa kanya ng ahensya matapos na ituring na person of interest sa reklamong extortion na inihain ni dating House Speaker Martin Romualdez laban sa CEO ng PGMN na si Franco Mabanta. Ayon sa legal counsel ni Hiro na si Attorney Lian Capita, nasa out of town ang kanyang kliyente kaya hindi ito nakadalo sa pagdinig sa tanggapan ng NBI sa Pasay City. Dagdag nito'y matagal nang nasa out of town si Hiro bago pa man isagawa ang entrapment operation sa Pasig City na nagresulta sa pag-aresto kay Mabanta at 4 na iba pa. Nagpahayag naman ang kampo ni Hiro na handa itong makipagtulungan sa investigasyon. Balitang Promdi. Naglabas na rin ng red notice ang Interpol laban kina dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantaga at dating Police Officer Rafael Dumlao III. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, aktibo na ang red notices kina Dumlao, Bantag at gaming tycoon Atong Ang upang matuntun at maaresto sila saan mang panig ng mundo. Naghain na rin anya sila ng request para sa pag-i-issue ng red notice laban kay dating party list representative Zaldico noong September 2025, ngunit hanggang sa ngayon ay hindi pa ito naaaprubahan. Inamin naman ang kalihim na dismayado siya sa Philippine National Police dahil sa kabiguan na agad na maaresto ang mga pugante. Si Bantag ay may warrant of arrest mula pa noong April 2023 kaugnay ng pagkamatay ni June Villamor na iniuugnay sa pagpaslang kay broadcaster Percy Lapid noong 2022.
Si Dumlao naman ay hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo matapos na baliktarin ng Court of Appeals ang kanyang acquittal sa kidnapping at pagpatay sa South Korean businessman na si Ji Ik-ju. Balitang Prompty. Alas 3:22 na po ng umaga, puntahan muna natin. Balita naman sa Central Luzon, komunidad ng Bataan nanguna daw po sa pangangalaga at rehabilitasyon ng mga bakawan bilang paggunita sa Earth Day 2026. Ibalita mo yan, RH 37, Danny Comilang. Nanguna ang komunidad sa Bataan sa pangangalaga at rehabilitasyon ng mga bakawan bilang paggunita sa Earth Day 2026 sa pamamagitan ng isinagawang 2 araw ng pagsasanay sa Orani, Bataan. Pinangunahan ito ng Aboitiz Power sa pamamagitan ng GN Power Maribeles Energy Center, GMIC, at GN Power Dinginin, GNP, di katuang ang Provincial Government Environment and Natural Resources Office, PGN Roden Arbatan, at mga lokal na samahan ng mangisda at magsasaka. Layunin ng pagsasanay na mabigyan ng sapat na kaalaman ang Tubo-Tubo Fisher-Folk Association at samahan ng magsasaka ng San Rafael Anak Dagat sa Masad, hingil sa tamang pangangalaga, pagpaparami at pagtatanim ng bakawan upang mapalakas ang pangmatagalang pangangalaga sa mga baybayin ng lalawigan. Kabilang sa mga tinalakay ang wastong pagpili ng species, pangangalaga sa mga punla at tamang pagtatanim batay sa siyentipikong pamamaraan upang matiyak ang mataas na survival rate ng mga bakawan. Isinagawa rin ang field exercise sa mangrove protection site ng GMIC sa Orani kung saan aktual na nagsanay ang mga kalahok sa pagkilala ng mga uri ng bakawan at tamang pangangalaga sa mga ito. Daddy Kumilang, RS37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Danny. Standby lang, Rex. Mababa na sa minimum operating level ang antas ng tubig sa Angat Dam. Ayon sa Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, hanggang alas 6 ng umaga kahapon ay nasa 179.79 meters na lamang ang water elevation ng dam. Mas mababa ito ng 21 centimeters mula sa itinakdang minimum operating level na 180 meters. Nananawagan naman ang National Water Resources Board sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig, lalo na sa harap ng inaasahang epekto ng El Nino sa ating bansa ngayong taon. Balitang Prompty. Mas pinaigting pa ng Department of Agriculture ang kanilang mga hakbang upang protektahan ang mga magsasaka at ang supply ng pagkain sa bansa laban sa banta ng El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., kabilang sa kanilang prioridad ang paggamit ng mga drought-resistant crops, solar-powered irrigation at pagpapatupad ng mas maagang pagtatanim o early planting para sa mga sakahan. Sa ilalim ng National Rice Program at Rice Competitiveness Enhancement Fund, palalakasin din ang pamamahagi ng mga climate resilient seeds, farm mechanization at irrigation support. Bilang bahagi ng food security strategy, tiniyak din ng DA na may umiiral ng kasunduan ng Pilipinas at Vietnam para sa posibleng pag-angkat ng bigas sakaling magkaroon ng kakulangan sa lokal na produksyon dahil sa tagtuyot. Matatandang naglabas ng El Nino Alert ang Pag-asa noong nakaraang buwan matapos na maitala ang 79% posibilidad na manalasa ang nasabing weather phenomenon sa pagitan ng June hanggang August 2026. Balitang Prompty. Alas 3:26 na po ng umaga. Puntahan natin si Rex dyan sa Negros Island. Umano'y NPA arestado naman sa lungsod ng Carlota dyan po sa Negros Occidental. Ibalita mo yan, RH 46. Go ahead, Rex Cantong. Arestado ang umano'y militiaman ng New People's Army o NPA na wanted sa kasong pagpatay sa bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental. 3 taon nang nakalipas na nangyari sa Barangay San Miguel, lungsod ng La Carlota, Negros Occidental. Isinerbi ang arrest warrant dahil sa kasong murder laban kay alias Binbin, 35 anyos, residente ng Barangay Quintin Remo, bayan ng Moises Padilla.
at ito ang umanong miyembro ng unit militia sa ilalim ng Central Negros Committee Rion, Negros, Cebu, Bohol, Siquijor or CN ng New People's Army. Ang Police Regional Office ng Negros Island Region na na-classified ang suspect sa ika-5 most wanted person sa buong reyon. Ayon sa record ng kapulisan ng Pro Inayar, ang suspect ang umano'y involvado sa 2023 shooting incident sa bayan ng Moises Padilla. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat Rex, standby lang Jo. Asahan naman ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo simula po ngayong araw. Sa abiso po na inilabas ng mga kumpanya ng langis gaya ng Shell Pilipinas Corporation at iba pang mga oil company, may taas na 47 centavos kada litro. Ito na po ay ikatlong linggo ng pagtaas sa presyo ng langis sa bansa. Bababa naman ang presyo ng diesel sa 9 pesos and 57 centavos sa kada litro, habang may napakalaking rollback naman na 13 pesos and 30 centavos sa kada litro ng kerosene. Ang nasabing paggalaw ay bunsod po ng pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Balitang Prompty. Maaga naman na umarangkada kahapon ang special payout ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga motorcycle taxi drivers sa Metro Manila na hindi pa nakakakuha ng 5,000 pisong ayuda. Isinagawa ang payout sa SM Aura sa Taguig at sa Phil Oil Center sa San Juan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Kahapon po, nakapag-claim ng kanilang tulong pinansyal ang nasa daang-daang drivers. Bago pang payout ay nagsagawa na ng data cleansing ang DSWD, katuwang po ang iba pang lokal na pamahalaan o lokal na ahensya ng pamahalaan para sa mas mabilis at maayos na proseso ng payout. Nagpaalala naman po ang DSWD na hintayin at pumunta lamang ang mga driver sa tamang petsa na tatagal po hanggang sa Biyernes, May 15. Balitang Prompty. Balita naman mula sa Western Visayas, higit 6,000 rim ng smuggled na sigarilyo dinurulog sa disposal activity ng BOC sa Iloilo City. Jocelyn Maque ng Action Radio Iloilo sa detalye. Umaabot sa 6,345 na rim ng illegal na mga sigarilyo ang dinurog sa Iloilo City Sanitary Landfill sa Barangay Kalahunan, Mandurriao. Layunin ng disposal activity ng Bureau of Customs Port of Iloilo na mapigilan at hindi na maibenta sa merkado ang mga illegal na sigarilyo. Nakumpiska ang mga sigarilyo sa mga operasyon ng otoridad mula sa mga nagpapalusot ng produkto sa lalawigan ng Iloilo na hindi dumadaan sa tamang proseso. Pinasiguro naman ni District Collector Noli Santua Jr. ng BOC Iloilo na magpapatuloy sila sa kanilang obligasyon na panatilihin na lehitimo mga produkto lang ang pumapasok sa Iloilo. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Alas 3:31 na po ng umaga, binuksan na ng Department of Education katuwang ang National Center for Mental Health ang hotline 33733 para sa mga estudyanteng nakararanas daw po ng mental health concerns. Pinangunahan ni Education Secretary Sani Angara ang paglulunsad ng tinaguriang Learners Telesafe Contact Center Helpline sa General Tiburcio de Leon National High School. Sa ilalim ng bagong sistema, direktang ikukonekta ang mga tumatawag sa NCMH Crisis Hotline upang agad na mabigyan ng profesional na tulong ang mga mag-aaral na nakararanas ng problema sa mental health, kabilang po ang bullying at iba pang suliranin. Ayon kay Angara, layunin ng programa na iparamdam sa bawat mag-aaral na hindi sila nag-iisa at
at may handang makinig at tumulong sa kanilang pinagdaraanan. Bukod po sa hotline 33733, maaari ding makipag-ugnayan ang ang mga estudyante sa contact number at Viber number ng DepEd 0945-175-9777 at sa email na weprotect@deped.gov.ph. Balitang Prompty. Balitang Prompty. Mas pinaigting pa ng GCash ang kampanya nito laban sa tax scam at iba pang uri ng online fraud sa gitna ng patuloy na pagdami ng mga digital scam syndicate sa ating bansa. Ayon sa GCash, karaniwang nagpapanggap na recruiters o online platform ang mga scammer at nag-aalok po ng madaling pagkakitaan kapalit po ng simpleng online task. Ngunit sa kalaunan, hihikayatin na ang mga biktima na magpadala ng pera kapalit ang pangakong mas malaking komisyon o mas mataas na kita. Bilang paalala, pinayuhan po ng GCash ang publiko na maging mapanuri sa mga hindi inaasahang job offers na ipinadadala sa text, email, tawag at dapat ding iwasan ang mga trabahong humihingi ng top-up o deposito o anumang paunang bayad dahil ang lehitimong trabaho ay hindi po nangangailangan ng sariling puhunan. Binigyan din po ng kumpanya na hindi nito kailanman hinihingi ang MPIN at ang one-time password o yung tinatawag na OTP ng mga user sa pamamagitan ng tawag, text, email o social media. Hinibok din po ng GCash ang publiko na mag-ingat sa mga alok na nangangako ng malaking kita kapalit ng kaunting effort. Dahil ito ay maaaring senyales po ng scam. Yan po yung tinatawag na mga too good to be true na mga pangako. Samantala, tiniyak naman po ng GCash na patuloy nitong pinalalakas ang mga anti-fraud initiatives. Kabilang po ang fraud monitoring system at proactive wallet blocking upang maprotektahan ang mga users laban sa mga manloloko. Balitang Prompty. Balita muna tayo dyan sa Eastern Visayas. Sa Tacloban City, nagkansela daw po ng ilang aktibidad para daw po sa Sangyaw Festival 2026. Ibalita mo yan na Rage 32 Jimmy Angay-Angay. Nagkansela ng ilang pangunahing aktibidad para sa Sangyaw Festival 2026 ang City Tourism Operations Office ng Tacloban. Kabilang na sa mga hindi matutuloy ang Sangyaw Float Competition, Drum and Lyre Competition, Mardi Gras at Lamrag Competition. Ayon kay Tacloban City Mayor Alfredo Maldiz na bahagi ito ng tinatawag na de-scaling measures o pagbabawas ng gastusin upang mas mabigyan priority ang mahalagang serbisyo at masiguro ang tamang paggamit ng pundo ng lungsod. Sa kabila nito, tiniyak naman ng Tacloban City Government na mananatili ang diwa ng Sangyaw Festival sa pamamagitan ng mas simple ngunit makahulugang mga aktibidad na magpapakita pa rin ng kultura at tradisyon ng mga Taclobanon. Matatandaan isang Sangyaw Festival na pinakakilalang selebrasyon sa Tacloban na dinarayo ng mga turista tuwing pista ng lungsod. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Jimmy. Standby lang, Jane. Umabot na sa 4.7 milyong Pilipino ang naghain po ng aplikasyon para sa voter registration para sa nakatakdang 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan election sa Nobyembre. Batay sa pinakahuling tala ng Commission on Elections sa COMELEC, eksaktong 4,740,551 na aplikasyon po ang kanilang natanggap. Pinakamataas ang bilang po ng mga nagparehistro sa Calabarzon na may higit 700,000 aplikante. Sumunod sa Central Luzon na may higit 520,000 aplikante at ang Metro Manila na may 501,000. Pinakamababa na italang bilang ng registrant sa Cordillera Administrative Region na may 64,000 lamang. Ayon sa COMELEC, magpapatuloy po ang voter registration hanggang sa May 18. Maaari pong magparehistro sa mga satellite at mall registration sites, gayon din sa tanggapan ng election officer sa kani-kanilang mga lugar. Muli po ang paalala natin sa mga nais pong bumoto. Abayan po yung karapatan ninyo. Kaya makilahok po tayo sa
barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre. Yan po ay magsisimula sa inyong pagpaparehistro kung kayo po ay hindi pa registered voter. Huwag na hong intayin yung May 18 na. Hanggat maaari ho, hanggat maaga pa, punta ho kayo sa pinakamalapit na registration site. Hindi yung kung kailan na last minute. Doon ho tayo makikipag-siksikan at magtsatsaga sa mahabang pila. Balitang Prompty! Alas 3:37 na po ng umaga. Hindi na kailangan pang kumuha pa ng visa ang mga Pilipino na gustong magtungo sa Paraguay at gayon din ang mga mamamayan nito na bibisita naman sa Pilipinas. Ito po'y dahil sa nagkasundo na po ang dalawang bansa na alisin ang visa requirements sa pagitan ng mga ito. Kasabay po ng pagbisita sa Malacanang ni Paraguay President Santiago Peña, nilagdaan po ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro at ng kanyang counterpart ang kasunduan para sa visa waiver. Ayon po kay Pangulong Marcos, baka tutulong po ang naturang hakbang na mapabilis ang mga oportunidad sa pagnenegosyo, turismo at people-to-people exchange. Balitang Prompty! Dakuan natin balita sa Northern Samar, dalawang magkasama sa isang inuman, sa isang sayawan, sa San Isidro, Northern Samar. Abay nagtalo ho. Siguro gawa ng kalasingan na nauwi po ang kanilang pagtatalo sa pananaksak. Isa po ang sugatan. Ibalita mo yan RH34 Jane Galit Bantayan. Nauwi sa maragong away ang inuman ng dalawang magkatagay nang magkaroon ng pagtatalo sa gitna ng sayawan na naganap sa barangay ng Poblasyon Norte, San Isidro, Norte Samar. Sugatan ng 24 na kinilalang si alias Paul nang biglang saksakin ng kainuman na 34 na taong gulang na si alias Chan, isa itong taho vendor. Sa pag-iimbestiga ng pulis sa gitna ng inuman ng alak ng dalawa ay nagkaroon ng pag-uusap, ngunit sa hindi malaman na dahilan ay bigla na lamang kumuha ng kutsilyo ang taho vendor na si Chan at sinubukang saksakin si Chan ang kainuman na si Paul. Nagawang tipinsahan ni Paul ang sarili ngunit nasaksak pa rin ito ng kutsilyo sa hita. Nagawa pa itong makahingi ng tulong ngunit ang suspect ay agad na tumakas at itinapon ang kutsilyo sa dagat. Dinala agad ang biktima sa Alin District Hospital. Agad din nadakip ang nasabing suspect nang maglunsad ng follow-up operation ang San Isidro Police. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty! Maraming salamat, Jane Galit Bantayan. Pilipinas ang oras, 20 minuto bago mag alas 4. Malungkot na balita po para sa mga amin po kasamahan dito sa DZRH. Pumanaw na po ang veteranong mamamahayag at reporter na sa DZRH na si RH29 Misael Boy Gonzales sa edad na 66. Binawian po ng buhay si Gonzales sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay alas 6:11 ng umaga kahapon. Unang pumasok si Gonzales bilang volunteer ng DZRH Operation Tulong at kalaunan ay inadapt bilang DZRH reporter dahil sa pinakitang husay sa pagtatrabaho. Kabilang po sa malalaking coverage ni Gonzales ang malaking pagsabog sa National Bureau of Investigation noong dekada 90 at ang LRT bombing noong 2004. Nakikiramay po ang buong MBC Media Group, DZRH, sa pamilya at mahal sa buhay ng aming yumaong reporter. Balitang Prompty! Samantala sa kaugnay na balita, bukod po sa labis na paghihinagpis, ay nanggagalaiti din po ang pamilya ng veteranong reporter na si Boy Gonzales. Makaraan siyang pagpapasapasahan ng mga ospital sa Maynila bago tuluyang pumanaw dahil sa stroke. Pumanaw po ang 66 years old na Manila Beat reporter alas 6 ng umaga kahapon sa Manila Medical Center
Ito po'y pang-apat na ospital na pinagdalhan sa kanya matapos ireklamo ng ireklamo yung kanyang nararamdamang hilo at hirap na paghinga kahapon na. Kwento po sa DZRH ng pamangkin ni Gonzales na si Floreline Meranio, ang kasama po ng reporter sa huling araw po ng paglipat-lipat niya ng ospital. Tila napabayaan ang kanilang mahal sa buhay. Unang dinala po si Gonzales sa ospital sa Tondo bago magtanghali po noong linggo. Nang sumama ang kanyang pakiramdam, saka inilipat kalaunan sa Justice Jose Abad Santos General Hospital para daw po ma-CT scan. Pero inilipat rin siya sa Jose Reyes Memorial Medical Center bandang alas 7:30 ng gabi noong linggo dahil wala umanong operator ang makina na pang CT scan sa dalawang unang ospital. Nang makarating naman sa naturang DOH accredited hospital, natenga pa rin po ang radio journalist ng mahigit na 5 oras sa hallway at hindi man lamang nabigyan ng kama o higaan. Ang ikinagalit pa po ng pamilya sa halip na tulungan ang nasa emergency situation ay nakarinig pa sila ng insensitive na mga pahayag mula sa tauhan ng naturang pagamutan. Balitang Prompty. Oras po natin 17 minuto bago mag-alas 4. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Prompty. Muli po isang magandang umaga ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Promdi. Kumusta na po ang ating mga kababayan all over the world? It's been a long day yesterday. Ang dami hong nangyari. Nakakalungkot Although may mga sabihin na nating pabor, depende sa kanilang politikang sinusuportahan. Meron din naman pong nagtatanong na ano na bang nangyayari sa Pilipinas, Kahapon po ay nagkaroon na ng botohan sa plenaryo ng Kamara sa impeachment at ayun nga po sa botong 257, inimpeach sa Kamara at yan po ay itataas na, idudulog na sa Senado yung articles of impeachment. Ang Senado naman po ang uupo bilang impeachment court. Sila'y mula sa pagiging senador ay magiging senator judges sa pagsisimula ng paglilitis. Hindi pa natin alam kung kailan ngunit ang binabanggit ho ay agad daw na yan ay iaakyat at isusumite ng Kamara sa Senado yung articles of impeachment. Ang tanong ngayon ay May 12 na. Mga ilang linggo na lang ho ulit. Siyempre yan ay pag-uusapan pa pagdating doon sa Senado. Magko-convene bilang impeachment court. Meron pang pag-uusapan ng mga rules. Pagdedebatihan pa yan. May mga paghahanda pa po. Ilang linggo na lamang ho ang nalalabi. Magbabakasyon ho ulit ang Senado. Bago yung SONA naman. Babalik ko sila sa SONA na ng Pangulo sa pagbubukas ho ng panibagong Congress, kung correct me if I'm wrong Kaya lang malalaman pa po natin kasi nung mga nakalipas na mga araw meron hong mga lumalabas na balita sa posibleng paghahain ho ng, hindi ko alam kung motion ng tawag dun kung saan ay plano na ipahinto o pigilan daw ho yung impeachment trial. Ang paliwanag ho dyan ng mga senador, yan ho ay pagbobotohan nila
Kung sino man ang mananalo, kung ano mang panig ang mananalo, yun po ang magiging overall decision ng Senado. Maging ito man ay pabor sa impeachment trial o hindi. Pero kung sakali ho na merong kokontra, halimbawang nanalo ho hindi na gagawin yung trial, ay kung sakali hong may kumontra dyan, pwede daw ho yung idulog sa Korte Suprema. O yan lang ilan sa mga nangyari at katulad ng mga nakalipas na araw, yung hinahanap ho si Senador Bato de la Rosa finally kahapon ho ay nagpakita na sa Senado at may katwiran naman siya doon sa nagtanong kahapon na bakit daw siya ay naroroon. Bakit hindi siya naroroon? O bakit ki-questionin yung kanyang presensya doon? Siya nga naman ay senador. Ayun. Kaya lang nagkaroon pa ng malaaksyon sa kanyang pagbabalik sa Senado. Yan ay makaraang magkaroon pa ng habulan sa pagitan ng mga ahente ng NBI at kay Senador Bato de la Rosa. Nagpambuno din ho yung mga tauhan ng NBI at saka ang OSA o yung Office of the Senate Sergeant at Arms. At maging si Senador Antonio Trillanes ay biglang napasugod doon sa Senado upang isilbisan na yung arrest warrant naman ng ICC, International Criminal Court. Pero ang binabanggit ho kahapon nung ilan sa mga nasa panig ho ni na Senador Bato de la Rosa, hindi dapat na si Senador Antonio Trillanes ang maghahain o magsisilbi ng arrest warrant para kasi ngang nangyari ay nagsilbi po siyang sheriff. Sa halip po ay dapat daw yan ay dumaan muna sa Transnational Crime Department o Commission on Transnational Crime. At ang mismong korte ho dito sa atin ang mag-o-order kung aarestuhin na po si Senador Bato de la Rosa. Hindi daw po pwede na si Senador Antonio Trillanes ang magdala niyan at arestuhin si Senador Bato. O yun yung mga ilan sa mga pinag-uusapan at dahil nga po dyan, kahapon din marami hong tao dyan sa may Senate. Sa labas po ng Senado, yung mga supporters po ni Senador Bato de la Rosa hanggang kaninang umaga naroroon. Nais daw nilang magbantay upang matiyak na hindi makukuha ng NBI o ng kung sino man si Senador Bato de la Rosa sa loob ng Senado. Naya naman ho ay tiniyak naman ng NBI Director Melvin Matibag kahapon o kanina. Doon lang po medyo na-relax ang mga supporters po ni Senador Bato de la Rosa. Marami pang mangyayari sa mga susunod na araw, ating tutunghayan yan. Pero in the meantime, nais po muna natin muli na magpaabot ng ating pakikiramay sa ating kasamahan o sa pamilya po ng ating kasamahan na si RH29 Boy Gonzales na kinuha na po ni Lord kahapon. Ganap na alas 6:11 ng umaga. Si Sir Boy ho ay isa sa mga talagang nakasama natin dito, nakakwentuhan, nakabiruan, madalas tayong nakikipagkwentuhan sa kanya kapag nagtutungo siya dito at madalas din ho ay marami hong mga turo yan pagdating sa pagre-report dahil sa kanyang mga experiences sa larangan ho o sa industriya ho ng media. Ang dami hong tinuturo niyan at hindi lang sa industriya ng media ng radio broadcasting o radio reporting, kundi maging dun sa panahon ngayon na digital na. Ika nga ay yung mga pagba-vlog, pag-share ng video, kumbaga ay pag-connect gamit po ang social media. Ang kauna-unahan po sa amin dito niyan si RH29 Boy Gonzales. Ang tawag ko dyan ay si Sir Boy G. Pero hindi Boy Gonzales, Sir Boy Guapo, yan ang tawag ko noon sa kanya. Pagka nagkikita ko kami niyan ang unang sasabihin sa akin ikaw Kisses, tumigil-tigil ka. Pero sagot ko naman tumigil-tigil ka, ang dami mong kalokohan. Ang sagot ko naman, bata mo ko sir.
Ayan na, ilan sa mga mga alaala ni RH29 Boy Gonzales. Ay, hanggang sa huli, ay ako huy bata mo, Sir Boy. Saludo ho ako sa iyo at maraming salamat sa alaala. Maraming salamat sa mga turo at maraming salamat sa mga pagbabahagi mo sa amin ng iyong experience sa radio reporting. Hanggang sa muli. Sabi nga natin a peaceful journey sa'yo. May you rest in peace. Samantala sa mga pagbati ho natin at mga mensahe, nakikiramay din ho yung ating ilang mga listener kay Sir Boy o sa pamilya ni Sir Boy. Maraming salamat din ho sa inyo ha. At ganun din kay Fernan Estapia Estibar, magandang umaga mula sa Ternate, Cavite. Kay Elmer de Asis, binabati po natin mula dyan sa Isabela City de Basilan. Hanzala Bangkola Tarambia, good morning sa iyo. At ganoon din po ang ating iba pang mga listeners, sina Josie Platino, si Paolo Campana, si Ricky Tabada mula sa Cagayan Valley. Henry Escalante Dolohan Zambales, good morning. Nemia Olesco Lozano, isang magandang umaga at sa mga taga Santa Rosa, Laguna, lalong-lalo na kay Emma Flores. Binabati rin po natin si Hermie, kay sa mga taga City of Ilagan, kay Arnold Luis, Senyorico Elgarico, isang magandang umaga at isang magpagpalang umaga po sa inyo. At ganoon din kay Mauro Jun Aspiliaga mula sa Agoo. Ano to? Agoo La Union ba ito? Pacifico Morelios ng Dasmariñas, Cavite. Binabati rin po natin ang isang magandang umaga si Virgilio Sakdalan. Sabi niya ay, siguro inaantay na siya ni Sir Andy Verde. Yan nga naisip ko kahapon, naku, sinundo na ni Mr. Andy itong si RH29. First Navarro, good morning at ganoon din farewell, sabi ni Joni Friend Makalalang. Alberto Perez, isang magandang umaga. Ma'am Evan Lang, isang magandang umaga rin po. Siya po yung nagpapahatid din ng pakikidalamhati sa pagpanaw nga po ni RH29 Boy Gonzales. Yung mga seniors daw po ng Dulong Bayan, San Jose del Monte, Bulacan ay nakikinig na po sa mga oras na ito. Lalong-lalo na si Efren Lorenzo, isang magandang umaga. Proud to be RB, sabi ni Renato Abad, good morning kisses. Sa mga taga Las Piñas City, isang magandang umaga rin po at ganoon din po kay Nestor Felipe mula sa Abulog, Cagayan. Pagbati pa rin po ng isang magandang umaga kay Jody Zay, maliwanag naman kaya nandun sino? Senator Trillanes ay sinunod lang niya ang kagustuhan ni Senador Bato na sumama si Senator Trillanes kapag hinuli na siya. Kyod Sumek, isang magandang umaga. Efren, good morning at ganoon din kay Renato Abada. Doon sa mga hindi ko po mababati, ako pasensya na po. Dapat pag-uusapan natin yung mga may kinalaman sa scams pero wala na tayong oras. Efraim Veloso po, isang magandang umaga. At sa mga hindi ko po nabati, ako pasensya na po pero tayo babawi na lang bukas. Maraming salamat ho sa inyong lahat na sumama sa ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Dito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod na si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga, Pilipinas. Muli Pilipinas, ang oras, alas 3:55 na ng umaga. Good morning and happy Tuesday.